DZRD Sunshine Radio Report! At para sa unang balitang nasyonal, kasulukuyang problema ng BBM admin, huwag ibaling sa mga kritiko. Ayon yan sa dating opisyal. Alamin natin ang balita ng partner Almar Forzuelo. Hindi relevant yung nangyaring mga korupsyon sa panahon ni Duterte. Ibang usapan yun. Yung kay Chavit Singson, ibang usapan din yan. No, pero hindi yan nakakatulong para masolve yung problema ng korupsyon na nangyayari ngayon. Ito ang pahayag ng dating kalihim ng Department of National Defense o DND na si Norberto Gonzales matapos ang tila pagbabago ng ihip ng hangin patungkol sa ginagawang investigasyon kaugnay sa malawakang korupsyon sa bansa. Sa eksklusibong panayam ng SMNI News kay Gonzales, sinabi nito na hindi makatutulong kung ililihis lang ng kasalukuyang administrasyon ang totoong issue at ibaling sa oposisyon ang pagkakamali. Bagamat hindi niya sinasabing walang bahid ng korupsyon ang nakarang administrasyon o ang mga kaalyado ng mga Duterte, dapat anyang mapanagot muna ang mga kasalukuyang nangulimbat ng pera ng bayan. Tingin ko, kunyari, ginawi kay Chavit Singson, no? O yung binabanggit na marami din naman nangyaring korupsyon ng panahon ni Duterte. Yung binabanggit na, pinakikita. Alam mo, hindi natin sasabihin hindi totoo yung accusation kay Chavit. Hindi natin pwedeng sabihin na wala talaga nangyaring korupsyon ng panahon ni Duterte. Pero hindi makakatulong yan kung ang gusto mong gawin ay mapatunayan o hindi na nagkasala yung mga gumagawa ng korupsyon ngayon. Dagdag pa niya, tila pinapatahimik ng administrasyon ang mga kritiko nito, kabilang sina Vice President Sara Duterte na pinapa-impeach at Chavit Singson na sinampahan ng kasong plunder matapos magsalita laban sa pamahalaan. Sa huli, binigyan din ni Gonzales ng interes ng taong bayan ang dapat manaig at yun ang mapanagot ang mga tiwaling opisyal sa kasalukuyang pamahalaan. Ang interes ng taong bayan, paano natin i-address yung korupsyon na nangyayari ngayon? Hindi po pwedeng isolve yan by saying na nangyari din noon yan eh. Ibig mo sabihin, dahil nangyari noong panahon ni Duterte, okay nang mangyari ngayon? Mali yan eh, maling logic yun. Ibig mo sabihin, dahil corrupt din si Singson, ay si Chavit Singson, ibig sabihin ba niyan, hindi na totoo yung mga sinasabi niya ngayon? Maling logic yan. Yan ang ginagawa nila. Nag-ugat ang investigasyon matapos lumubog sa baha ang malaking bahagi ng bansa. Kasunod ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na libo-libong flood control projects na umano ang natapos sa ilalim ng kanyang pamumuno. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News. DZRD Sunshine Radio Report! Hiling na imbestigahan versus FL Liza Marcos, walang sapat na basehan ayon sa Malacanang. Alamin natin na ng balita niya mula kay kapartner Cresceline Catarong. Minaliit ng Malacanang ang liham na inihain ng isang pribadong mamamayan sa Independent Commission for Infrastructure na humihiling na imbestigahan ang umano'y koneksyon ni First Lady Liza Araneta Marcos kay dating Special Envoy to China Maynard Ngu na una nang nasangkot sa issue ng flood control scam. Sa palace briefing, kinuwestiyon ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro ang kredibilidad at motibo ng liham na inihalin tulad pa niya sa isang nuisance candidate. Kung di tayo nagkakamali, ito ay nangangalang John Santander. Para siyang isang nuisance candidate na parang binigyan ng pera para bumili ng suka at isinabay ang pagbibigay ng letter of sentiment para dalhin sa ICI. Tinawag ni Castro ang hakbang na ito bilang hindi naaayon sa mandato ng ICI na aniya ay nilikha upang mag-imbestiga lamang ng mga maanomalyang flood control at iba pang infrastructure-related issues. Kung inyo makakahalubilo muli ang isang John Santander, maaari po ba niyong itanong sa kanya kung alam ba niya ang mandato ng ICI? Alam naman natin na ang mandato ng ICI ay mag-imbestiga ng mga maanomalyang flood control projects at mga infrastructure. Sa pagsusuri umano ng Malacanang sa nilalaman ng liham at mga kalakip nito, iginit ni Castro na wala rong malinaw na aligasyon patungkol sa maanumalyang flood control projects na nag-uugnay sa unang ginang. Mismo, ang mga attachments ay walang nag-uugnay at walang naipakitang anumang ebidensya na magsasabing merong anomalyang flood control projects na pinasok ang unang ginang. Bukod sa kawalan ng koneksyon sa mandato ng ICI, kinwestiyon din ni Castro ang kredibilidad ng liham na basehan niya sa hearsay o sabi-sabi lamang. Alam po ba niya kung sino ang source ng kanyang mga sinasabi? Pangatlong tanong, siya po ba'y may personal knowledge
sa kanyang mga sinasabi. Dahil kung walang personal knowledge, ito ay magsisilbing hearsay evidence. Giit ng opisyal, tila isang fishing expedition lamang ang pagsusumite ng liham upang siraan ang unang ginang. Sa kabila ng naturang usapin, iginiit ni Castro na nasa kamay na ng ICI kung anong hakbang ang kanilang gagawin. Ibinahagi rin ng Palace Press Officer na sabi ng First Lady ay hindi niya bibigyan ng anumang pansin ang nasabing issue dahil ito anya ay hearsay evidence. Nang tanungin kung paano niya ilalarawan ang ugnayan ng First Lady kay Maynard Ngu, nilinaw ni Castro na walang direktang pahayag ukol dito mula sa unang ginang. Samantala, kinumpirma ng Malacanang na hindi na nagsisilbi si Maynard Ngu bilang Special Envoy to China for Trade, Investments and Tourism. Simula Agosto 2025, ani Castro, hindi na hawak ni Ngu ang posisyon bilang Special Envoy dahil natapos na ang kanyang termino o na-expire na ang kanyang appointment. Wala namang nabanggit ang palasyo kung sino ang papalit sa pwesto. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Cresceline Catarong, SMNI News. DZRD Sunshine Radio report. 13.2 million pesos na halaga ng umano'y smuggled carrots na sabat ng customs sa Port of Manila. Alamin natin ang balita niya mula kay partner Margot Gonzales. Inaamag at nangangamoy na ang mga umano'y smuggled carrots na ito nang ilabas ng mga taga-customs mula sa 3 container van sa Port of Manila. Ang mga produkto galing umano sa bansang China at dumating sa Pilipinas noong Oktubre 2 pa. Noong Oktubre 8 daw nang inalerto ang BOC hinggil sa kargamento. October 17 naman nang ginawa nilang physical examination. Ayon kay Customs Assistant Commissioner Vincent Maronilla, nasa mahigit 13 million pesos ang halaga ng puslit na produkto habang nasa mahigit 1 milyong halaga ng buwis ang iniwasang bayaran. Ang kabuang kilo ng carrots nasa 53,000 kilo. Ang bagong modus anya ay sinisilid na sa dry containers ang mga puslit na agri-product at ininiglarang napkin at tissue papers lang ang laman ng mga ito. May layering sila. Meron ilang layers na boxes na nagko-contain ng tissue. Pero pag makikita nyo, pag binuksan nyo yung isang box, isang ganito lang ang laman. Isang parang supot lang ng tissue. Which obviously, nung kinonduct namin yung initial examination namin, talagang kaduda-duda. Kasi hindi naman magpaparating, kung talagang tissue yan, unang-una, hindi yan magpaparating na isang box, ganito lang ang laman. Usually, puno yan, no? At pangalawa nga, may malakas na aming pagdududa based on the profiling ng aming team sa Port of Manila sa pangunguna ni Collector Alex Alviar, no, na maaaring may ginagawang misdeclaration at smuggling activities itong particular na mga containers na to. May kita mo naman ang deklarasyon, bathroom fixtures, napkins, and storage boxes. Susuriin ng customs ang mga carrots kung naglalaman ito ng kemikal para tumagal sa mga dry containers. Kasi yung lifespan nitong mga gantong agricultural products, maiksi lang yan, no? So hindi natin alam kung later on hahaluan din ng chemical to make it seem na fresh at pwede pang kainin, which is mas delikado sa ating mga kababayan for destruction na to. Kita nyo naman, ano na yan, very hazardous na yan sa health. Punong-puno na ng mga amag, iba na yung itsura ng mga carrots. Dahil sa laki ng halaga ng smuggled product, may basehan daw para makapagsampa ng kaukulang reklamong BOC laban sa mga nasa likod ng illegal importation ng mga produkto dahil sa misdeclaration at kaukulang importation permit. Ang estimated na value, no, nitong mga importation na to is 13,282,027.77 pesos. Enough para makapag-file at i-endorse natin sa Council for filing ng panibagong batas natin, ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. So, dun sa batas na yon, non-bailable po yun. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Margot Gonzales, SMNI News. DZRD Sunshine Radio report. At para sa huling balitang National Tarlac Representative Noel Bong Rivera at may bahay kinasuhan ng plunder at graft at DPWH First District Engineer damay sa reklamo. Alamin na ang balitang ng Sheena Torno. Nahaharap ngayon sa kasong plunder at iba pang mga administratibong kaso gaya ng abuse of authority, grave misconduct at paglabag sa Government Procurement Act ang mag-asawang sina Tarlac 3rd District Representative Noel Bong Rivera at Concepcion Tarlac Vice Mayor Evelyn Rivera.
Kasama rin sa mga sinampahan ng parehong reklamo si DPWH Tarlac 1st District Engineer Neil Farala kaugnay ng umano'y anomalya. Batay kasi sa mga dokumentong inihain sa Office of the Ombudsman, lumalabas na 13 kontrata mula sa DPWH ang nakuha ng Tarlac 3G Construction and Development Corporation na kumpanyang pagmamay-ari mismo ng mag-asawang Rivera na may kabunghalagang halos kalahating bilyong piso. Makikita rin sa opisyal na Facebook page ng mambabatas na siya mismo ang Chief Executive Officer na naturang kumpanya, bagay na lalong nagpatibay sa legasyon ng conflict of interest at paglabag sa mga umiiral na batas sa divestment at public accountability. Siya ay sitting congressman mula noong 2022 at re-elected nitong 2025. Pero siya ay contractor at ang matindi siya yung pumipirma ng mga kontrata sa DPWH. Ito ay hindi karapatdapat bilang isang congressman. Hindi siya nag-divest, may conflict of interest. Yung asawa niya, siya yung sitting vice mayor ngayon ng Concepcion Tarlac. Siya yung ingat yaman ng kanilang korporasyon. Halimbawa sa mga proyekto na nakuha ng kumpanya ng mag-asawa ay ang 12 million pesos na flood control project sa Barangay Santa Maria sa Concepcion, Tarlac. Noong nakarang taon lang din ay nakuha nilang 141 million pesos na kontrata para sa konstruksyon sa isang kalsada. Napag-alaman din na nakakuha umano sila ng mga kontrata hindi lamang sa sariling distrito kundi maging sa iba pang bahagi ng Tarlac. Kwelasyon din ng grupo ang biglang pagyaman ng mag-asawang Rivera na umaray hindi tugma sa kanilang kinikita bilang mga lingkod bayan at posibleng indikasyon ng unexplained wealth o hindi may paliwanag na pag-aari. Yung unexplained wealth, yung mga mansions nila, yung mga resort nila sa Zambales, yung mga lupain nila, meron silang more or less 80 hectares sa isang lugar, Concepcion. Panawagan ng grupo, imbestigahan din ni DPWH Secretary Vince Dizon ang umunay katiwalian na ginawa ng district engineer. Nagsangkuhatan sila, definitely. May conspiracy dito. Kasi alam niya congressman siya, alam ni district engineer na congressman siya, pero binibigyan siya ng kontrata siguro gamit ang kanyang influensya. Bukas naman ang grupo na isumite sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mga nakuhang ebidensya laban sa mag-asawang Rivera at District Engineer ng DPWH Tarlac. Samantala, bukas naman ng SM9 News sa magiging panig na mag-asawang Rivera at ng District Engineer kaugnay ng mga alegasyong isinampa laban sa kanila sa Office of the Ombudsman. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SM9 News.